umaga po. Ang atin pong pag-aaralan ay nasa 1 Thessalonians. Kung mamarapatin niyo po, please open your Bible. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Thessalonians. First Chronicle, First Chronicle chapter 29 in verse number 1 down to verse number 3. Then talon po tayo sa verse number 11 hanggang verse number 13. Dito po sa 1 Chronicle chapter 29 in verse number 1 down to verse number 3 and then verse number 11 hanggang verse number 13. Ang sabi po dito, furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God had chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. In verse number 2, now I have prepared with all my might for the house of my God, the gold for the things to be made of gold, and the silver for the things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx for stone, and stone to be set, glistering stone, and divers colors, and all manner of precious stones, marble stones in abundance. In verse number 3, moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of my own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. In verse number 11, talon po tayo. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. In verse number 12, both riches and honor came of thee. Thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Last verse po natin babasahin, yung verse number 13. Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan dito po sa talatang ito is about David. Nung panahon na kanya po sanang itatayo yung bahay ng ating Panginoon. Na kung saan, ang sabi po ng verse number 1, Solomon, my son, whom alone God had chosen, na kung saan ang kanyang anak na si Solomon ang siyang magtatayo at napili ng Diyos na magtayo ng bahay ng Panginoon. Kaya ano yung makikita natin dito sa First Chronicle chapter 29? Makikita po natin dito yung puso ni David. Yung puso niya na suko sa Diyos. The surrendered heart of David. Ito pong buwan po ito ay buwan ng mga puso. Amen? Kumbaga, pinagdiriwang po yung puso, pero hindi lamang pagmamahal ang nais ng ating puso sa Panginoon, kundi bagkus dapat yung ating mga puso ay suko sa Diyos. In our life, we have many plans, and sometimes there are always unexpected things that comes on our way that leads to His very plan. This may either lead us to trusting or may discourage us. May mga plano po tayo, at yung mga plano po natin, sometimes, meron po tayong inaasahan. At minsan, yung mga bagay na atin pong inaasahan, pwede itong magbigay ng encouragement sa atin kung ating mapagtatagumpayan. At kung ito po ay hindi po natin magagawa, sometimes ito po ay magbibigay discouragement sa atin. Pero dito sa talatang ito, ano yung matututuhan natin? Sa pusong suko sa Diyos, si David. Let us learn what is the surrendered heart of David concerning his goal to build the house of God. Observation of surrendered heart of David, a man after God's own heart. Alam po natin, si David po ay pinili ng Diyos galing sa kaniyang puso. Galing sa kaniyang puso. Kaya, ang pamagat po ng ating mensahe ay the surrendered heart of David. The surrendered heart of David. Ano yung makikita natin sa supong puso ni David? Ang sabi po diyan sa talata, na magtatayo si David. Ang plano niya magtayo ng
bahay ng Panginoon. Pero ano ang sabi ng Panginoon dito po sa chapter 28? Ibalik po natin, chapter 28 in verse number 2 hanggang verse number 6. Ano po ang sabi dito? Ang sabi diyan, Then David the king stood upon his feet and said, Hear me, my brethren and my people. As for me, I had in my heart to build an house of rest for the ark of the covenant of the Lord and for the footstool of our God, and had made ready for the building. Ang sabi po ng Biblia, ang sabi po ni David, makikita po natin dito, na kung saan ang sabi po niya, As for me, I had in my heart. Nasa aking puso, yung kanyang plano. Nasa kanyang puso yung pagtatayo, ng bahay ng Panginoon. Yung paglalagyan ng covenant, the ark of the covenant. Pero ano po ang sabi ng verse number 3? But God said unto me, Thou shalt not build an house for my name, because thou hast been a man of war, and hast shed blood. Sabi ng Panginoon, na kung saan huwag mong ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, sapagkat ikaw ang lalaking mandirigma at nabubuka ng dugo. Nagkaroon ng dugo ang iyong mga kamay. Kumbaga siya po ay man of war. Siya yung nakikipaglaban, siya yung nakikipagbaka. Pero ano po ang sabi ng Bible sa verse number 4? Howbeit the Lord God of Israel chosen me before all the house of my father to be king over Israel forever, for he had chosen Judah to be the ruler, and for the house of Judah, the house of my father among the sons of my father, like me, to make me king over all. In verse number 5, And he said unto me, Solomon thy son, he shall build my house and my court, for I have chosen him to be my son, and I will be his father. Makikita po natin sa talatang ito na kung saan ang plano po ni David, ay gawin ang bahay ng Panginoon, itayo ang bahay ng Panginoon. Pero nakita po natin yung kanyang sukong puso, yung pusong suko sa Diyos. Number 1, his heart is surrendered to submit to God's word. His heart is surrendered to submit to God's word. Yung kanyang puso ay suko, na kung saan sumunod sa sinabi, sa salita ng ating Panginoon. Tandaan po natin, kung suko po ang puso, ang buhay po natin sa Diyos, magiging suko po tayo sa salita ng Diyos. We will obey. We will listen to the word of God. His heart was not sensual. His heart is marked by full submission to God's word. His heart submit to the final authority, not his own authority. If his heart is not submissive, he will not let his son to build the house, for it was his own plan and desire. But David's heart is submissive to God's word. Makikita po natin dito yung sukong puso ni David sa Panginoon. Na kung saan, kung hindi siya nakinig sa salita ng Diyos, siya yung magtatayo. Bakit? Dahil yun yung kanyang plano. Yun yung desire ng kanyang puso. Yun yung nais ng kanyang puso. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ikaw, kundi ang iyong anak. Kaya po sa verse number 29, makikita po natin dito, nung nag-prepare lang siya at inilaan niya kay Solomon na kanyang anak, na siyang mag-build, na siyang magtayo ng bahay ng Panginoon. Because the surrendered life, it must be submissive to God's word. Yung sukong puso po sa Diyos, dapat po handang magpasakop, handang sumunod sa salita ng Diyos. Tayo po, gaano po tayo sumusunod sa salita ng Diyos? Gaano po tayo nagpapakumbaba sa salita ng Diyos? Pinapakinggan lang po ba natin to? O sinusunod natin to? Alam niyo po, si Joshua nung inutusan ng ating Diyos, nung inutusan ng Panginoon na humayo maging kapalit ni Moises, kung pinakinggan lang yun at hindi niya sinunod, wala pong mangyayari. Pero salamat, ito pong si Joshua, nung namatay po si Moises, hindi lamang po nakinig sa Panginoon,
kundi andun yung kaagad na pagsunod niya sa Diyos. When we listen to the Word of God, kailangan po, kung meron pong inuutos sa Diyos, sumunod po tayo. Sundin po natin ang salita ng Diyos. Number 2, makikita po natin dito, ano po, sa verse number 2, 1 Chronicle chapter 29, in verse number 2. Ay basa po natin dito, ano po. In verse number 2, ang sabi po dito, Now I have prepared with all my might for the house of my God, the gold for things to be made of gold. Number 2, not only his heart surrendered to God, submit to God's word, but number 2, his heart surrendered by serving with all his might. His surrendered heart served with all his might. Makikita po natin doon, ibinigay niya yung kanyang buong lakas. Ano? Sa pag-prepare ng bahay ng Panginoon. David remaining strength was used in full preparation of materials to be used in building God's house. Even though he was not the one who will lead the building, he ensured that all materials will be prepared. Kumbaga sinigurado niya na maging handa ang lahat ng materyales. Mababasa po natin yan sa 1 Chronicle chapter 22 in verse number 5. Ang sabi po ng 1 Chronicle chapter 22 in verse number 5, And David said, Solomon, my son, is young and tender, and the house that is to be built for the Lord must be exceeding magnificent, of fame and of glory throughout all countries. I will prepare now. Make preparation for it. Ano? Andun yung paghahanda. So, David prepared abundantly before his death. Ang sabi po ng talata, ano po? Si David po ay naghanda ng sagana bago sumapit ang kanyang kamatayan. David prepared abundantly before his death. David served 100% might. Ano? Yung buong lakas niya, sabi po ng talata, doon sa verse number 2 ng 1 Chronicle chapter 29. Ano? Servant, we are ought to use our 100% might in serving the Lord. Dapat po ganun po tayo. Ibigay po natin yung 100% na lakas natin, nakakaya natin. Are we giving our full strength by serving our God? Binibigay ba natin yung buong lakas natin sa paglilingkod sa Panginoon? Ano niyo po ba, pag tayo po ay gumagawa sa bawat iglesia na meron po tayo, 100% ba yung ating pagtatapat sa Panginoon? 100% ba yung ating paglilingkod sa Diyos? Binibigay ba natin yung talagang kakayanan natin, yung talagang lakas natin? Alam niyo po, ang magandang illustration po dyan, yung sa Luke chapter 22, in verse number 1 hanggang verse number 4, yung babaeng balo, ano, na nagbigay at naglagay dun po sa offering ng 2 mites. At makikita po natin dito, ang sabi po ng Biblia, hindi lamang siya babaeng balo, kundi siya ay mahirap. At lahat ng kanyang kaya, yun na po yung 2 mites. Pero ibinigay niya. 100%. Nagawa na ba natin yan? Pero sana kahit hindi 100% yung ibinibigay natin sa ating mga sarili-sariling simbahan, magbigay tayo ng tapat. Magbigay tayo ng buong puso. Amen? Salamat po sa Panginoon sa tulong-tulong at sama-samang pagbibigay po ng mga kapatiran. Nung first Sunday ng February, kami po ay nakabili ng amin pong speaker, power mixer, tsaka po yung amin pong mic.
Napalitan na po namin, kumbaga meron na po kaming maayos na gagamitin para sa bawat panunumba. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na nagtatapat sa Diyos. Pero tayo bilang mga mananampalataya, paano tayo magtapat sa Panginoon? Are we giving our 100%? Binibigay ba natin yung 100% sa ating pong paglilingkod sa Diyos? David surrendered heart, served God, ng buong lakas. Binigay po niya yung buong lakas niya. Serve with all his might. Yung buong lakas niya. Sana po ganun tayo. Pagka sumuporta tayo sa gawain ng Panginoon, yung buong lakas natin, yung buong kakayanan natin, ang ibigay natin sa ating Panginoon. Number 3, ano po? Ano po ang sabi niya sa verse number 3? Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of my own proper good of gold and silver, which I have given to the house of my God. Number 3, David surrendered heart is setting his heart, affection, to God's house. Ibig sabihin, inilaan niya na yung kanyang sarili. Inilaan niya na yung kanyang buhay para sa gawain ng Panginoon. David's heart is attached in building God's house. Naka-attach yung kanyang puso, naka-attach yung kanyang sarili, naka-attach yung kanyang damdamin. Tayo bilang mga mananampalataya, attach ba tayo sa ating sariling iglesia? Attach ba tayo sa ating sariling gawain? Tayo ba ay nakikipag-participate sa bawat gawain na meron ng ating mga iglesia? The house where the presence of God is seen. Yung bahay po ng Panginoon, doon po nakikita yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ibig sabihin, dapat po attach po tayo sa mga bagay na patungkol sa Diyos. The house that foreshadow of God's mercy and provision, all the things pertaining of Christ, His Savior, and for all the believing people of every generation. Dapat di ba ang sabi po ni Pablo sa Colossians chapter 3, di ba ang sabi niya, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya ang sabi sa verse number 2, set your affection on things above, not on things on earth. Ilagak natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, bigay natin yung ating atensyon sa mga bagay na espiritual. Amen? Kaya nga, akin po pinagsabihan yung aking anak. Sabi ko, anak, magaling kang mag-gitara. Si Janjan ko. Pero dapat ibigay natin yung buong buhay natin, yung buong lakas natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagmamahal sa Kanyang gawain, sa mga bagay na espiritual. Kaya dapat mas magaling kang tumutog ng mga Christian song. Why? Dahil yun ang sabi po ng salita ng Diyos. Let us set our affection on things above, not on things on earth. Yung mga makalangit. Pag sinabing set our affection, David focused his heart to God's house, a landmark of God's glory. Andun yung kanyang pag-focus. David's heart is fixed. Hindi magagalaw. Kaya yun ang sabi sa atin, sa Corinthians, ang sabi? But thank be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast,
unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Dapat po pag sa gawain ng Panginoon, hindi tayo matitinan. Andun yung focus natin. Andun yung fixed heart natin. Hindi tayo kayang itinan. Sa panahon po ng pandemic ito, hindi tayo kayang galawin. Magpapatuloy at magpapatuloy. Bakit? Inilagay na natin ang ating sarili para sa Panginoon, para sa gawain ng Panginoon. Isinuko na natin ang ating puso sa Panginoon. David's heart is faithful, not only focused, fixed, but faithful heart. Andun yung kanyang pagtatapat. Ano? Although hindi siya ang magtatayo, pero inilagay niya ang lahat ng materyales para sa pagtatayo. Ang nais ng kanyang puso, siya ang magtayo. Pero ang nais ng Diyos, ang kanyang anak. Pero makikita po natin dito ay yung kanyang faithfulness sa pagtatayo ng bahay ng Panginoon. Ano po ang sabi dito sa 1 Chronicle chapter 29 in verse number 5? The gold of things of gold and the silver of things of silver, and for the manner of work to be made by hand or artificers, of who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord. Kinausap po ni David, yung mga tao. Ano po ang sabi sa verse number 6? Then the chief of the fathers and princes and tribes of Israel, and captains of thousands and hundreds, which the rulers of kings work offered willingly. Andun po yung kanilang kusang loob, na pagsuporta. Ano yung makikita natin dito? The surrendered heart of David. His heart, surrendered heart, shared what? In his heart. Kung ano yung laman ng kanyang puso, yun yung kanyang ibinahagi sa mga tao. Yung pagtatayo ng mga bagay na para sa Panginoon. David's heart learned that the blessing of the life is to offer it to the Lord. Natutuhan po ni David na ang pinagpalang buhay, yung buhay na suko sa Diyos. Kaya yun yung lumalabas sa kanyang puso. Kaya yun po yung lumalabas sa kanyang puso. Di ba yung sabi ng Biblia, kung ano yung lumalabas sa ating bibig, yan po ay nanggagaling sa ating puso. Kaya lumalabas sa kanyang bibig yung pagtatayo ng bahay ng Panginoon. Tayo po, ano po yung lumalabas sa ating bibig? Ang mga bagay na patungkol sa Diyos, ang mga bagay na papuri sa Diyos, ang mga bagay na kabutihan ng Diyos. Ano ang laman ng ating puso? Ano ang ating buhay? Di ba kaya nga sabi sa Romans chapter 12? Kaya nga mga kapatid, iharap natin ang ating mga sarili bilang isang buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siyang sapat na pagsamba. Dapat ang buhay natin ay suko sa Diyos. At kung suko sa Diyos yung buhay natin, ito yung lalabas sa ating buhay. Makikita natin, shinare niya what is in his heart. Ibinahagi na kung ano yung laman ng kanyang puso. First to the leader, then all to the set. His life first as the example to show it to others. Pinakita niya, siya yung una. Si David yung una na nagpakita ng paghahanda. At kung ano yung ipinakita niya, yun yung ginaya, yun yung halimbawa ng mga tao. Tayo, anong pinakikita natin sa ating mga kakilala, kapitbahay, kaibigan, bilang mga ligtas? Nakikitahan ba tayo ng tunay na buhay ng isang ligtas? Diba, sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. At sa buhay na meron kang binago, yan ba ay nagpapakita ng kung paanong ang Diyos ay nagligtas? Yan ba ay nakapag-aakay ng kapwa kaluluwa?
The leader and the people offered willingly because David's heart is learned to share what in his heart. Nagbigay sila ng pusang loob. Ano? Nagbigay po ang mga tao ng pusang loob. Ang sabi po dyan sa verse number 9, then the people rejoiced, for they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. Ano? Kaya nga po yung dalisay na puso sa harapan ng Panginoon. Pero paano magiging dalisay yan? Kung yan ay sukong puso sa Diyos. Ang lumalabas ba sa ating buhay ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang pagpapakilala sa Diyos na tunay po na mabuti, tapat. And for the last, ang sabi po dyan sa verse number 10 hanggang verse number 9. Makikita po natin dito yung pagpuri ni David. Wherefore David blessed the Lord before all congregation, and David said, Blessed be the Lord of God of Israel, our Father, forever and ever. Para po sa oras po natin, hindi na po natin babasahin hanggang verse number 20. Pero makikita po natin dito, his surrendered heart worship God solemnly. His surrendered heart worship God solemnly. Yung kanyang sukong puso sa Diyos ay nagpuri sa Diyos. Ayun po ang resulta. Ano? Yun po ang resulta. Yung pagpupuri at pagluluwalhati sa Diyos. Pagsuko ang buhay natin sa Diyos, pupurihin natin ang ating Panginoon. Pupurihin natin ang ating Panginoon. David's heart has deep sincerity in all these things. Ano yung kanyang sincero? Ano? His heart is full of praise and worship to the Lord. Puno ng pagsamba, puno ng papuri, puno ng luwalhati ang kanyang puso. Kaya nga po ang sabi niya sa verse number 12, verse number 14, ano? Kung babasahin po natin, sabi ng verse number 14, ang sabi diyan, but who am I? Andun yung pagpuri, pagluwalhati ni David sa Panginoon, sa verse number 30, now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. Diba yung pinuri niya yung pangalan ng Panginoon? But who am I? Pero sino ako? Ang sabi ni David. What is my people? Ano yung aking mga tao? What we should be able to offer so willingly after this sort? Ano yung mga maibibigay namin ng pusang loob sa Panginoon? For all things come of thee, and thine own have given thee. Ang sabi po ni David, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, at ang iyong sarili ay aming ibinibigay sa iyo. Ibig sabihin, yung aming ibinibigay sa iyo, galing din sa iyo. Wow! The true worshiper. Ang tunay pong sumasamba sa Diyos, kinikilala ang Diyos na siya ang lahat ng may akda ng lahat ng bagay. Kinikilala ang Diyos na siya ang may bigay ng lahat ng naibibigay natin sa Kanya. His heart is so humble that he declared it that God he is able then to offer willingly. Kung ano ang kaya natin ihandog sa Diyos, galing sa Diyos. Amen? Kaya napupuri natin siya. Hindi dahil binigyan niya tayo, kundi because yung mga bagay na pinaglilingkod natin, yung lakas natin, yung talino natin, yung lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Di ba yung dinasabi ni Pablo? Si Pablo na maraming nagawa. Ano ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 in verse number 10? But by grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labor more abundantly than they all. Gumawa ako, na mas maraming bagay kaysa sa kanilang lahat. Pero ano ang sabi ni Pablo? Yung paggawa niya na yun, yet not I, pero hindi ako, but the grace of God which was with me. Dahil ang biyaya ng Diyos ay nasa akin. Tandaan po natin, the heart that really worship the Lord is the heart that will do everything for the Lord.
Yung ginawa natin, yung naibibigay natin, hindi galing sa atin. Kaya ang sabi ng Biblia, galing din sa iyong kamay. Ang sabi po ni David. Dito po makikita po natin. Na yung mga bagay na inihanda, yung mga bagay na ginawa ni David, kinikilala niya na hindi niya nagawa, kundi dahil sa Diyos. Yun po yung tunay na pagsamba. Because he surrendered heart, worship God solemnly. Yung pagpuri na pinuri mo siya because siya ang dahilan kung bakit ka nakapagpapatuloy, kung bakit ka nakapaglilingkod. Dahil lamang sa kanyang biyaya. Kung ano man po ang meron tayo, kung ano man po ang kakayanan natin, wag po natin ipagmalaki dahil lahat ng yan galing sa Diyos. At dapat lamang ibigay ang papuri sa Diyos. In life, abound in God's ministry. That's why let us guard our heart through from Scripture. Kaya bantayan po natin ang ating mga puso. Ito ay isuko natin sa Kanya. Start surrendering our heart to God, submitting to God's Word, serve with all might, maglingkod tayo ng buong lakas, set our heart, affection, let us fix, let us focus, let us be faithful, and don't forget to worship God and acknowledge what He's done. Sana po sa umagang ito, pinagpala po tayo ng salita ng Diyos. Na sa buhay na ito, na atin pong sineselebrate ang puso na umiibig. Pero sana po, yung puso na umiibig na yan, maging pusong suko sa Diyos. Maging pusong suko sa Diyos. Kaya sana po, let us make our heart surrender to God like David's heart. Yung pusong suko sa Diyos.